Tinapakan ang kanyang pagkatao sa mismong araw ng kanilang anibersaryo. Walang awang isinubsob ni Marco ang mukha ni Denise sa sakik na pinaghirapan niya habang umaalingaw-ngaw ang halakhak ng kanyang kabit. Pinalaya siya sa gitna ng bagyo na parang isang basahan. Ngunit sa pagpatak ng ulan, isang marangyang sasakyan ang dumating upang sunduin ang itinapong reyna. Makakatakas ba ang mga traidor sa bagsik ng kanyang pagbabalik? Ang dumi niya naman, Marco. Nakakaya sa mga bisita natin. Mukha siyang mamamasura kaysa asawa mo. Ang matinis at maarting tinig ni Clara ay tila isang matalim na punyal na walang awang itinarak sa dibdib ni Denise. Napatigil siya sa paghakbang. Ang kanyang mga nanginginig na kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang kahon ng cake. Mainit pa ang ilalim nito patunay ng buong magdamag niyang pagpupuyat sa harap ng lumang oven, tinitiis ang pagkapaso ng kanyang mga daliri para lamang mabuo ang perpektong regalo para sa ikalimang anibersaryo nila ng kanyang asawa. Ngunit pagkapasok niya sa sarili nilang sala, hindi ang mainit na yakap ni Marco ang sumalubong sa kanya, kundi ang halakhak ng ibang babae. Nakaupo si Clara sa sofa, suot ang isang mamahaling bestida na binili gamit ang perang pinaghirapan at tinipid ni Denise. Sa tabi nito ay si Marco, ang lalaking pinili niyang mahalin kapalit ng lahat ng karangyaan sa mundo. Ang kamay ni Marco ay malambing na nakapulupot sa baywang ng kabit habang nakatingin kay Denise nang may halong pandidiri. Bakit ka ba nandito sa labaw? Di ba sabi ko sa kusina ka lang para hindi ka makita ng mga bisita? Singhal ni Marco. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pagmamahal, tila nakikipag-usap sa isang aliping nagkasala. Lumapit ang ina ni Marco na si Doña Carmen, kinuha ang kahon ng cake mula sa nanginginig na mga kamay ni Denise at binuksan ito. Imbes na matuwa, inikot ng matanda ang kanyang mga mata. Ano ba naman ito, Denise? Ang cheap-cheap ng hitsura. Ipapainpakain mo ba ito sa magandang bisita ng anak ko? Mabuti pa si Clara, may dalang mamahaling wine. Ikaw, pabigat ka na nga, nagdadala ka pa ng basura sa hapagkainan. Utang na loob mo pa nga at pinatira ka namin dito. Kahit wala kang kwentang manugang, parang pinipiga ang puso ni Denise. Ang mga salitang utang na loob ay palaging ginagamit upang ipamukha sa kanya ang kanyang kawalang halaga, kahit pa siya ang naglalaba, nagluluto at nagpapakumbaba araw-araw. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipamukha sa kanila na kaya siyang walang maayos na damit ay dahil ibinigay niya ang lahat ng kanyang natitirang pera para sa negosyo ni Marco. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng tinik. Wala siyang maapuhap na salita. Marco, anibersaryo natin ngayon. Garalgal at halos pabulong na wika ni Denise. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga pagod na mata. Tila nainis si Marco sa narinig. Padabog siyang tumayo, inagaw ang cake mula sa kanyang ina at humakbang palapit kay Denise. Bago pa man makapagsalita ang kawawang asawa, walang awang itinulak ni Marco ang buong cake nang direkta sa mukha ni Denise. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang mawala ng balanse si Denise at bumagsak ang kanyang mga tuhod sa matigas na sahig. Ang malambot na icing na pinaghirapan niyang gawin ay pumasok sa kanyang ilong at tumabon sa kanyang mga mata. Ang tamis ng asukal ay humalo sa mapait at maalat na luhang tuluyan ng kumawala. Hindi siya makahinga. Ang sakit ay hindi nagmumula sa pagkakabagsak niya, kundi sa katotohanang ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay ay nakangiti pa habang pinapanood siyang naghihirap. Ayan ang nababagay sa'yo. Nakakasuka ang pagmumukha mo. Wala kang kwenta. Denise Leas. Lumayas ka sa pamamahay ko. Sigaw ni Marco, sabay sipa sa mga piraso ng cake na nagkalat sa sahig. Pumasok si Marco sa kwarto at lumabas na may bitbit na ilang lumang damit ni Denise. Walang habas niya itong inihagis palabas ng pintuan. Saktong bumubuhos ang napakalakas na ulan sa labas. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa balat ni Denise nang kaladkarin siya ni Marco palabas at malakas na isinara ang pintuan ng bahay.
Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy na pinto ay tila huling pako sa kabaong ng kanilang kasal. Mag-isang naiwan si Denise sa gitna ng malakas na ulan. Basang-basa ang kanyang manipis na damit. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang nakaluhod sa maputik na kalsada. Ginamit niya ang kanyang nanginginig na mga daliri upang pahirin ang dumi at chemical sa kanyang mukha, hindi upang makakita ng malinaw, kundi upang kumpirmahin kung gising ba siya sa isang napakasamang bangungot. Ngunit totoo ang lamig ng ulan, totoo ang hapdi ng kanyang tuhod, at totoo ang pagdurog ng kanyang kaluluwa. Tumingala siya sa madilim na kalangitan. Ang mga patak ng ulan ay walang awang humahampas sa kanyang mukha. 5 taon. 5 taong pagtitiis. 5 taon siyang nagpanggap na isang hamak na mahirap na babae upang patunayan sa kanyang ama na ang pag-ibig ay sapat na upang mabuhay. Tinalikuran niya ang bilyon-bilyong halaga ng yaman at ang isang imperyo para sa lalaking ito. At ito ba ang halaga ng lahat ng iyon? Isang mukhang puno ng dumi at isang pusong pinagpiraso. Unti-unting nawala ang pag-iyak ni Denise. Pinalitan ito ng isang malamig at nakakabinging katahimikan sa kanyang isipan. Ang pagmamahal niya kay Marco ay tuluyan ng inaanod ng baha sa kalsada. Idinikdik niya ang kanyang nanginginig na kamay sa bulsa ng kanyang basang pantalon. Mayroon siyang kinuhang isang maliit at gusot-gusot na piraso ng papel. Nakasulat doon ang isang numero ng teleponong 5 taon na niyang hindi tinatawagan. Ang numerong ipinangako niya sa sarili na hindi niya gagamitin kahit kailan. Gamit ang lumang cellphone ng basag ang screen, pinindot niya ang mga numero. Humugot siya ng malalim na hininga habang nakikinig sa pagtunog ng linya. Bawat segundo ay tila isang habambuhay ng paghihintay. Hanggang sa may isang pamilyar at baritonong boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na nagdadala ng kapangyarihan mula sa mundong matagal na niyang tinalikuran. 5 taon. Ito ba ang naging halaga ng pagtalikod ko sa lahat, tanong niya sa kanyang sarili, habang mariing nakapikit, naghihintay na magbago ang ihip ng hangin at tuluyang bawiin ang buhay na ninakaw sa kanya. Ang boses na nagmula sa kabilang linya ay tila isang matibay na angkla na biglang ibinaba sa gitna ng isang nagngangalit na bagyo. 5 taon na ang nakalilipas mula nang huli niyang marinig ang baritonong tinig na yon. Ngunit ang talim at lamig nito ay hindi nagbago, gayon din ang lalim ng katapatan na nakatago sa bawat pantig. "Hello, Senyorita Denise, ikaw ba yan?" Ang tanong ni Gabriel ay may halong gulat, ngunit puno ng pag-aalala. Ang pagtawag niya sa titulong matagal nang tinalikuran ni Denise ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanyang natutulog na dangal. Hindi agad nakasagot si Denise. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa lamig at ang bawat hininga niya ay tila isang kutsilyong humahati sa kanyang lalamunan. Ang mahinang panginginig ng cellphone sa kanyang basang palad ay ang tanging nag-uugnay sa kanya sa mundong dati niyang kinagisnan. Sa wakas, sa gitna ng mga hikbi, nakapagsalita siya sa isang paos na tinig. "Gabriel, sunduin mo ako. Pakisuyo, kunin mo ako rito." Sa loob ng bahay na dati niyang itinuring na tahanan, maririnig ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan at ang masayang halakhak ni na Marco at Clara. Pinagsasaluhan nila ang alak habang pinagtatawanan ang sinapit ng babaeng nasa labas. Para sa kanila, si Denise ay isa lamang basurang itinapon na hinding-hindi na makakabangon pa. Ni hindi nila alintana ang bagsik ng ulan na tila balak lunurin ang sinumang nasa kalsada. Ngunit pagkaraan ng 15 minuto, ang kadiliman ng gabi ay biglang nahati ng 2 matitinding liwanag mula sa mga headlight ng isang sasakyan. Ang tunog ng mga gulong na humahawi sa tubig sa kalsada ay dahan-dahang tumigil sa mismong harapan ni Denise. Ito ay isang itim na luxury sedan makintab at tila hindi nababagay sa madumi at maputik na eskinita. Bumukas ang pinto ng sasakyan
at lumabas ang isang matangkad na lalaki. Si Gabriel. Suot niya ang isang mamahaling itim na coat na agad nabasa ng ulan, ngunit hindi siya nagatubiling humakbang patungo sa putikan kung saan nakaluhod si Denise. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng panghuhusga, tanging ang nag-aapoy na galit sa kanyang mga mata. Nang makita ang kalagayan ng kanyang pinaglilingkuran, hindi nagsalita si Gabriel. Sa halip agad niyang hinubad ang kanyang suot na coat at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Denise na walang tigil sa panginginig. Ang init na nagmumula sa tela ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapakalma sa naninigas na katawan ng babae. Inalalayan niya itong tumayo nang may matinding pag-iingat na tila ba si Denise ay isang mamahaling kristal na baka mabasag sa kaunting pagkakamali. Bago sila sumakay, kinuha ni Gabriel ang isang malinis at puting panyo mula sa kanyang bulsa. Marahan niyang pinunasan ang mga tirang kemikal at dumi sa mukha ni Denise. Ang bawat haplos ng kanyang kamay ay puno ng respeto at pagmamalasakit. "I'm here, senyorita. Hinding-hindi ka na nila masasaktan muli." Bulong niya sa isang tinig na kasing tibay ng bakal. Binuksan ni Gabriel ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Bago tuluyang pumasok, lumingon si Denise sa bintana ng bahay ni Marco. Nakita niya ang anino ng kanyang asawa na nakatingin sa labas, bakas ang pagkagulat at kalituhan sa mukha nito nang makita ang marangyang kotseng sumusundo sa asawang tinawag niyang basura. Ngunit wala nang emosyong makikita sa mga mata ni Denise. Ang sakit ay napalitan na ng isang malamig na kawalan. Kasabay ng pag-andar ng sasakyan ay ang pagtulo ng huling luha mula sa mga mata ni Denise. Ang tunog ng makina na dahan-dahang lumalayo ay tila isang senyales ng pagwawakas ng isang kabanata ng kanyang buhay. Habang nakatingin sa labas ng bintana, tinitingnan ang mga patak ng ulan na mabilis na dumadaloy sa salamin. Naramdaman niya ang malambot na upuan at ang bango ng loob ng sasakyan, mga bagay na nakalimutan na niya sa loob ng 5 taon. Si Gabriel na nakatuon ng pansin sa pagmamaneho ay paminsan-minsang sumusulyap sa rearview mirror upang tingnan ang kalagayan ni Denise. Nakikita niya ang pagkawasak sa mga mata nito at ang bawat buntong hininga ng babae ay tila sumasaksak din sa kanyang sariling dibdib. Matagal niyang hinintay ang pagkakataong ito, hindi upang makitang nasasaktan si Denise, kundi upang magkaroon ng dahilan na muling bawiin ito mula sa mundong hindi karapat-dapat sa kanya. Nanatiling tahimik ang loob ng sasakyan, tanging ang mahinang tunog ng aircon at ang marahang paghampas ng mga wiper sa windshield ang maririnig. Sa gitna ng katahimikang yon, isang mabigat na tanong ang pilit na sumusulpot sa isipan ni Denise habang mahigpit niyang yakap ang coat ni Gabriel. Ngayong tinalikuran na niya ang lahat ng kanyang pinaglaban, ano na ang matitira sa kanya? Makakaya ba niyang harapin ang kanyang ama na binigo niya ng dahil sa maling pag-ibig o mananatili siyang isang buhay na paalala ng isang pagkakamaling hinding-hindi na mabubura partsik? Ang dahan-dahang pag-ikot ng mga gulong sa ibabaw ng mga pino at puting bato sa malawak na driveway ay tila isang hudyat ng pagbabalik sa mundong matagal na niyang kinalimutan. Sa bawat metrong inilalapit ang sasakyan sa naglalakihang pintuan ng mansyon, lalong bumibigat ang dibdib ni Denise. Ang mga ilaw na nagmumula sa nagtataasang poste ay nagbibigay ng isang marangyang liwanag sa paligid, isang matinding kabaligtaran sa madilim at maputik na kalsadang iniwan niya kanina lamang. Nang tuluyang huminto ang sasakyan, ang pagbukas ng pinto ay sinundan ng pagtayo ng isang hanay ng mga kasambahay sa labas. Ang kanilang mga mukha ay bakas ang pagkagulat at sa sandaling lumabas si Denise, nabalot ng coat ni Gabriel, isang kolektibong buntong hininga ng pighati ang namayani sa paligid. Ang ilan sa mga matatandang katulong na nag-alaga sa kanya mula pagkabata ay hindi napigilang mapahikbi at magtakip ng bibig nang makita ang kanyang maputlang mukha at ang mga pasa sa kanyang braso na bahagyang nakalantad. "Senyorita Denise." Ang tawag ni Nanay Isabel, ang pinakamatandang kasambahay, ay puno ng hinagpis. Nais sana itong lumapit upang yakapin ang dalaga,
Ngunit ang malamig at seryosong tingin ni Gabriel ay tila isang babala na kailangan muna ng katahimikan. Inalalaya ni Gabriel si Denise patungo sa loob ng mansyon kung saan ang bango ng mamahaling kahoy at sariwang bulaklak ay sumalubong sa kanila, isang amoy ng yaman na dati ay kinasusuklaman ni Denise, ngunit ngayon ay tila nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Huminto sila sa tapat ng malaking pintuan ng silid-aklatan. Ang bawat tibok ng puso ni Denise ay tila isang martilyong tumatama sa kanyang dibdib. Dahan-dahang bumukas ang pinto at doon sa likod ng isang malaking mesa na yari sa mahogany ay nakaupo ang kanyang ama, si Don Alejandro. Ang matandang lalaki ay nanatiling nakatalikod nakatingin sa labas ng bintana, kung saan patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay napakabigat, tila ba ang bawat segundo ay isang taon ng hinanakit at pangungulila. Nandito na po siya, Don Alejandro. Mahinang ulat ni Gabriel. Dahan-dahang humarap ang matanda. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng awtoridad at tigas ay biglang nangatal nang dumapo ang tingin kay Denise. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay marahang nanginginig. Sa isang saglit ang lahat ng galit at pride ni Denise ay tuluyang natunaw. Humakbang siya paitaas, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina hanggang sa tuluyan siyang gumuho sa paanan ng kanyang ama. Papa, I'm so sorry. Nagkamali ako. Papa, patawarin niyo po ako. Ang kanyang boses ay halos mawala na dahil sa matinding pag-iyak. Ang kanyang mga balikat ay walang tigil sa pagyanig habang nakasubsob ang mukha sa tuhod ng ama. Ang 5 taon ng pagtitiis, ang bawat sampal ng kahirapan, at ang huling paghamak ni Marco ay tila sabay-sabay na sumabog sa kanyang dibdib. Hindi sumagot si Don Alejandro sa pamamagitan ng salita. Sa halip, ang kanyang nanginginig na mga kamay ay marahang lumapag sa ulo ni Denise, hinahaplos ang basang buhok ng kanyang anak. Isang malalim at gumaralgal na buntong hininga ang kumawala sa matanda. Ang sakit na makitang ganito, ang kalagayan ng kanyang nag-iisang prinsesa, ay mas masakit pa sa anumang pagkatalo sa negosyo. Marahang tumayo ang matanda mula sa kanyang upuan. Lumuhod siya sa harap ng kanyang anak, isang bagay na hindi kailanman ginawa ng isang Don Alejandro sa harap ng kahit sino. Inabot niya ang mga paa ni Denise na puno ng dumi at may mga sugat dahil sa pagtakbo sa kalsada. Nang walang pag-aalinlangan, kumuha ang matanda ng isang pares ng malambot at mainit na tsinelas mula sa gilid at maingat itong isinuot sa malamig na mga paa ng kanyang anak. Ang bawat galaw niya ay puno ng pagmamahal at pagsisisi na tila ba sinasabi niyang hinding-hindi na muling dadapo ang dumi o sakit sa mga paang ito. Tahan na, anak ko, wala nang makakasakit sa iyo rito. Tapos na ang panahon ng iyong pagtitiis. Mula sa gabing ito, babawiin natin ang lahat ng nawala sa iyo. Ang boses ng ama ay puno ng matinding determinasyon na hinaluan ng pagkamuhi para sa mga taong nagpahirap sa kanyang anak. Matapos ang ilang sandali ng pagpapatahan, dahan-dahang tumayo si Don Alejandro at tinulungan si Denise na maupo sa isang komportableng silya. Sa sandaling iyon, ang pinto ay muling bumukas at pumasok si Gabriel. Ang kanyang ekspresyon ay naging mas matalim kaysa kanina. May bitbit siyang isang itim na folder na tila naglalaman ng mga lihim na magpapabagsak sa isang buong mundo. Inilapag ni Gabriel ang folder sa mesa sa tapat ni Don Alejandro at Denise. Don Alejandro, nakuha ko na ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga utang ni Marco at ang tunay na pagkatao ng babaeng kasama niya. Pati na rin ang mga ilegal na transaksyon na ginawa nila gamit ang pangalan ng kumpanyang kinalakhan ni Denise. Tumingin si Don Alejandro sa folder pagkatapos ay kay Denise. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang mapanganib na kalmado. Ano ang gusto mong gawin sa kanila, Denise? Isang salita mo lang at sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay wala na silang babalikan. Napatingin si Denise sa folder, ang kanyang kamay ay marahang dumampi sa ibabaw ng papel. Sa kabila ng pagod at sakit,
na nararamdaman isang bagong apoy ang dahan-dahang nagliliyab sa kanyang mga mata. Ngunit bago siya makasagot isang tanong, ang pilit na bumabagabag sa kanyang isipan. Ano nga ba ang mas masakit na parusa? Ang biglaan nilang pagbagsak o ang hayaan silang maniwala na tagumpay na sila bago tuluyang bawiin ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paapumaka? Humarap si Denise sa malaking salamin na may gintong baita sa loob ng kanyang marangyang silid. Sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng chandelier, dahan-dahan niyang hinubad ang suot na roba upang harapin ang katotohanang nakaukit sa kanyang balat. Ang bawat pilat at bakas ng mga pasang unti-unti nang nagkukulay ube sa kanyang mga braso at balikat ay tila mga piping saksi sa 5 taong pagtitiis sa kamay ng isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Ang mga pasang ito ay hindi bunga ng mga suntok, kundi ng mga marahas na pagkakahawak at pagtulak, isang uri ng bawalang bao na mas tuso sapagkat hindi ito agad nakikita ng mundo. Sa labas ng kanyang silid, nakatayo si Gabriel sa balkonahe. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo, habang ang malamig na hangin ng gabi ay humahaplos sa kanyang mukha. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa pasamano hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko sa daliri. Ang isipin na ang babaeng lihim niyang pinapahalagahan ay dumanas ng ganoong klaseng kalupitan ay tila isang apoy na tumutupok sa kanyang dibdib. Nais niyang gawin ang lahat upang burahin ang bawat alaala ng pighati sa isipan ni Denise. Ngunit alam niyang kailangan ng dalaga ang oras upang muling mabuo ang kanyang sarili. Kinabukasan ng katahimikan ng mansyon ay napalitan ng isang abalang kapaligiran. Sa iyong utos ni Don Alejandro, ang pinakamahusay na mga taga-disenyo, mga dalubhasa sa balat at mga estilista sa bansa ay nagtipon sa malawak na sala. Pinanood ni Denise ang mga ito habang inihahanda ang mga gamit na tila siya ay isang sining na kailangang muling ayusin. Sa bawat haplos ng malalambot na brush at sa bawat paglalapat ng mga mamahaling langis sa kanyang balat, naramdaman ni Denise ang dahan-dahang pag-alis ng bigat na matagal nang nakadagan sa kanya. Hindi lamang ito tungkol sa panlabas na anyo. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kanyang dignidad na pilit na niyurakan ng pamilya ni Marco. Habang nagpapahinga sa gitna ng mga sesyon, bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel na may bitbit na isang baso ng mainit na gatas. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik, tila ayaw niyang guluhin ang kapayapaan sa silid. Lumapit siya kay Denise at iniabot ang baso nang may isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagkadikit sa pag-abot ng baso at isang pamilyar ngunit mas matinding kuryente ng kagaanan ang dinala nito sa puso ni Denise. "You're doing great, senyorita," mahinang sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang haplos na nagpapatahimik sa mga bagyong naglalayag sa isipan ni Denise. "Hindi mo kailangang magmadali. Dito lang ako handang maghintay hanggang sa maging handa ka nang muling harapin ang mundo." Napatitig si Denise sa gatas, ang usok nito ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin. Sa sandaling iyon, nang lumingon siya upang kumuha ng tissue sa gilid, bahagyang nawalan siya ng balanse at muntik nang tumama ang kanyang siko sa matalim na kanto ng mesa. Ngunit bago pa man mangyari iyon, isang matatag at mainit na palad ang mabilis na sumalag sa kanto. Pinoprotektahan ang kanyang balat mula sa anumang pinsala. Ito ay ang kamay ni Gabriel. Ang bilis ng kanyang pagkilos at ang kanyang hindi nagbabagong proteksyon ay nagparamdam kay Denise na sa ilalim ng pangangalaga ng lalaking ito, hinding-hindi na siya muling masasaktan. "Thank you, Gabriel." Bulong ni Denise, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Tumingin siya sa kanyang kaliwang kamay kung saan naroon pa rin ang isang manipis at murang singsing na pilakang singsing na ibinigay ni Marco sa kanya noong araw na ipangako nito ang langit at bituin. Sa loob ng 5 taon, itinuring niya itong simbolo ng kanyang katapatan, ngunit ngayon,
Wala na itong ibang ibig sabihin, kundi isang tanikala ng kasinungalingan. Dahan-dahang hinawakan ni Denise ang singsing at hinila ito mula sa kanyang daliri. Ang tunog ng maliit na piraso ng metal nang bitawan niya ito sa loob ng basurahan ay tila isang tuldok sa dulo ng isang napakahabang kabanata ng kanyang buhay. Wala nang luhang pumatak. Tanging ang isang malalim na buntong hininga ng paglaya ang namayani sa silid. Ngunit sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang maliit at magulong opisina, ang katahimikan ni Marco ay nagambala ng isang tawag mula sa bangko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakikinig sa boses ng ahente na nagbabalita ng isang katotohanang hindi niya inaasahan. Ang lahat ng kanyang mga credit card ay biglang na-freeze at ang kanyang mga utang ay mabilis na lumobo sa isang halagang hindi niya kailanman mababayaran. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, isang tanong ang pilit na sumasagi sa kanyang isipan. Paanong ang isang babaeng walang kwenta na pinalayas niya sa ulan ay tila nagdadala ngayon ng isang bagyong sisira sa kanyang buong kinabukasan? Ang umaga sa maliit at masikip na bahay ni Marco ay nagsimula sa isang maingay na paghahanda sa hapagkainan. Ang amoy ng murang kape ay humahalo sa amoy ng biniling pagkaing mabilis, ihanda na nakalagay sa mga plastik na lalagyan. Si Doña Carmen na nakasuot ng isang makulay, ngunit kupas ng duster, ay abalang-abala sa pag-aayos ng mga plato, habang ang kanyang mukha ay punong-puno ng ngiti, na tila ba nakamit na niya ang langit. Tingnan mo ito, Marco. Ito ang tunay na buhay. Hindi tulad noong nandito pa ang pabigat na si Denise, palagi na lang tayong nagtitiyaga sa kung anong mura, wika ni Doña Carmen habang inilalapag ang isang mamahaling kahon ng mga kakanin na binili ni Clara. Si Clara hindi lang maganda, napaka-generous pa. Ito ang dapat mong naging asawa noon pa. Naupo si Marco sa kabisera, ang kanyang mga mata ay puyat mula sa magdamag na pag-iisip sa kanyang mga utang. Ngunit pilit siyang ngumiti nang haplusin ni Clara ang kanyang balikat. Si Clara ay nakasuot ng isang seda na roba mukhang sariwa at bango ng mamahaling pabango na tila ba hindi siya nakatira sa maliit na bahay na yon. "I'm just happy to help Tita Carmen," malambing na sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay tila musika sa pandinig ng matanda, ngunit may nakatagong talim sa kanyang mga mata. "Gusto ko lang na maramdaman nyo na hindi nyo kailangan magtiis. Hindi katulad ng iba dyan na hanggang ngayon ay baka nagpapalaboy-laboy pa rin sa kalsada." Samantala sa labas ng kanilang bakod, nakita ni Marco ang kanilang kapitbahay na si Aling Nena na nagdidilig ng halaman. Lumabas si Marco at sa isang malakas na boses, sinadya niyang iparinig ang kanyang mga salita. "Alam mo ba, Aling Nena, mabuti na lang at wala na si Denise rito. Akalain mo, sumama pala sa ibang lalaki, kaya pala biglang umalis noong gabi ng bagyo. Napakawalang hiya, iniwan kaming lahat." Ang mga bulong-bulungan sa barangay ay mabilis na kumalat, pinalalaki ang mga kasinungalingan ni Marco upang pagtakpan ang sarili niyang kalupitan. Sa loob ng bahay muling nagpatuloy ang kanilang usapan. Naglabas si Clara ng isang tsekeng papel at inabot ito kay Doña Carmen bilang tulong daw sa panggastos sa bahay. Tuwang-tuwa ang matanda. Iniisip na ito na ang simula ng kanilang pagyaman. Ngunit ang saya ay naudlot ng subukan ni Doña Carmen na nguyain ang isang piraso ng karne ng baka mula sa ulam na inorder ni Clara. Ang karne ay napakatigas at tila guma sa loob ng kanyang bibig. Kahit hirap na hirap lumunok at sumasakit na ang kanyang panga, pilit pa ring ngumiti ang matanda at nagkunwaring sarap na sarap. "Napakasarap talaga, Clara. Iba talaga ang luto sa mga mamahaling restaurant," wika niya habang pasimpleng iniluluwa ang matigas na hibla ng karne sa kanyang panyo nang hindi nakikita ng dalaga. Sa gitna ng kanilang pagkain, biglang tumunog ang telepono ni Doña Carmen. Ito ay mula sa isang kakilala sa bangko na pinuntahan niya kanina upang ideposito ang tseke ni Clara. Ang boses sa kabilang linya
ay malamig na nagbalita na ang tseke ay hindi tinanggap dahil sa kawalan ng sapat na pondo sa account. Napatingin ang matanda. Kay Clara ang kanyang mukha ay sandaling nagbago ang kulay. Baka may error lang sa system ng bank, tita. Mabilis na palusot ni Clara ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa ilalim ng mesa. You know naman sometimes these banks are so incompetent. I'll fix it later, don't worry. Sa kabilang bahagi ng lungsod sa loob ng tahimik at napakalawak na mansyon ng mga C, ang kapaligiran ay malayo sa kaguluhan ng pamilya ni Marco. Nakaupo si Denise sa isang mahabang mesa na yari sa puting marmol. Sa harap niya ay isang tasa ng pinakamataas na uri ng tsa na ang bango ay humahalo sa amoy ng mga bagong pitas na rosas sa florera. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng grasya at kapayapaan. Ang kanyang balat ay tila kumikinang nasa ilalim ng maingat na pangangalaga at wala na ang bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Pumasok si Gabriel sa silid kainan ng kanyang sapatos ay gumagawa ng isang matatag at mahinahong tunog sa makintab na sahig. Tumayo siya sa gilid ni Denise at yumuko ng bahagya bilang paggalang. Senyorita Denise, may balita ako mula sa ating mga tauhan. Sinubukan ni Marco at ng kanyang ina na kumuha ng mga tiket para sa Billionaires Gala sa susunod na buwan. Mukhang desperado silang makapasok sa mundo ng mga elitista. Napahinto si Denise sa pag-inom ng tsa. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang nangiti na hindi na nagpapakita ng sakit kundi ng isang mapanganib na plano. Gusto nilang makisalamuha sa mga bilyonaryo. Gusto nilang makita ang nakalihim na tagapagmana ng imperyo ng mga CEO. Opo, senyorita. Balita ko ay handa silang gawin ang lahat para lamang magkaroon ng koneksyon, dagdag ni Gabriel. Ibinalik ni Denise ang tasa sa lalagyan nito nang walang ingay. Tumingin siya sa malawak na hardin sa labas ng bintana. Ibigay mo sa kanila ang gusto nila, Gabriel. Siguraduhin mong makakakuha sila ng tiket. Gusto kong nandoon sila kapag ang babaeng itinapon nila sa putikan ay muling tumayo sa kanyang trono. Sa maliit na bahay ni Marco, ang tensyon ay lalong tumaas. Inihampas ni Marco ang kanyang kamay sa mesa dahilan upang tumalon ang mga kubyertos at magkalat ang tubig mula sa baso. Gagawin ko ibenta natin ang lupang ipinamana ni tatay sa probinsya. Kailangan natin ng perang pambili ng mga damit at VIP ticket para sa gala na yon. Kapag nakuha natin ang loob ng tagapagmana ng mga C, hindi na natin kailangan ang tsekeng tumatalbog ni Clara. Ang deklarasyon ni Marco ay nag-iwan ng isang mabigat na katahimikan sa paligid. Ang lupang iyon, ang tanging natitirang kayamanan ng kanilang pamilya, ang huling alaala ng kanyang ama. Sa pagpili ni Marco, naisugal ang lahat. Para sa isang ilusyon ng yaman, hindi niya alam na ang pintuan ng impyernong papasukan niya ay dahan-dahan nang bumubukas at ang susi nito ay hawak ng babaeng hindi na niya muling makikilala. Ang sikat ng araw ay tila walang awang naglalantad sa bawat dumi at lamat sa maliit na bahay ni Marco. Sa labas ang mga tuyong dahon ay tinatangay ng mahinang hangin, lumilikha ng isang malungkot na tunog sa tuyong lupa. Sa loob abala si Marco sa pagbibilang ng kanyang mga natitirang barya nang ang isang anino ng malaki at marangyang sasakyan ay dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang bakod. Ang makintab na pintura ng sasakyan ay tila isang banyagang bagay sa gitna ng kanilang abang kapaligiran. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang lalaking may tindig na kasing tigas ng bakal. Si Gabriel ay hindi na suot ang simpleng uniforme ng isang driver. Sa halip nakasuot siya ng isang mamahaling suit na yari sa pinakamataas na uri ng tela na nagpapakita ng kanyang tunay na kapangyarihan bilang kanang kamay ng pamilyang Sai. Ang kanyang bawat hakbang sa semento ay puno ng bigat at awtoridad na tila bawat tapak niya ay nagiiwan ng marka ng kanyang dominasyon. Mula sa bintana, nakita ni Marco ang pagbaba ni Gabriel. Agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa kaba para kay Denise,
kundi dahil sa takot na baka ito ay isa pang kolektor ng utang mula sa bangko. Mabilis siyang lumabas ng bahay bahagyang nakayuko at may pilit na ngiti sa kanyang mga labi. Good morning po, sir. Kung tungkol po ito sa loan papakiusap, bigyan niyo pa ako ng konting oras. Ang boses ni Marco ay nanginginig, ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali sa gilid ng kanyang pantalon. Ngunit hindi siya sinagot ni Gabriel. Sa halip tiningnan lamang siya nito mula ulo hanggang paa nang may matinding panghahamak. Naglabas si Gabriel ng isang puting sobre mula sa loob ng kanyang suit at iniabot ito kay Marco. Hindi ako narito para sa iyong mga utang. Narito ako para dalhin ang kalayaang matagal nang ninakaw ng iyong pamilya. Nang makita ni Marco ang logo ng isang tanyag na law firm sa ibabaw ng sobre, mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang takot ay napalitan ng isang mapait na galit nang mabasa niya ang pangalan ni Denise sa loob ng mga dokumento. Ano ito, annulment? Saan kumuha ng pampiyansa ang basurang babaeng iyon para kumuha ng ganitong klaseng abogado? Sumigaw si Marco, ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang pilit na itinatago ang kanyang pagkahiya. Sino ka ba talaga? Huwag mong sabihing ikaw ang kabit niya. Kaya pala mabilis siyang nakaalis dahil may tagatustos na siyang katulad mo. Nanatiling kalmado si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig gaya ng yelo, hindi natitinag sa mga insulto ni Marco. Sa halip humakbang siya ng mas malapit dahilan upang mapaatras si Marco hanggang sa tumama ang likod nito sa pader ng kanilang bahay. Ang bawat salitang lumalabas sa iyong dumi na bibig ay lalong nagpapabaon sa iyo sa hukay, Marco. Hindi mo kilala kung sino ang kinalaban mo. Inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha sa tainga ni Marco at bumulong sa isang tinig na puno ng banta. Pirmahan mo ang mga papel na yan ng maayos dahil kung hindi ilalabas ko ang lahat ng ebidensya ng iyong pagnanakaw sa pondo ng kumpanya at ang paggamit mo sa pera ni Denise para sa iyong mga luho. Alam nating dalawa na sapat na yon para mabulok ka sa kulungan bago pa sumikat ang araw bukas. Napatulala si Marco. Ang kanyang mga labi ay nangatal, ngunit walang salitang lumabas. Ang ebidensyang binanggit ni Gabriel ay ang kanyang pinakaiingatang lihim. Ngunit dahil sa kanyang nag-aapoy na pride at sa pag-aakalang baka bluff lamang ito, kinuha ni Marco ang mga dokumento at sa harap ni Gabriel ay marahas niya itong pinunit-punit. Ang bawat piraso ng papel na bumabagsak sa lupa ay tila isang deklarasyon ng kanyang digmaan laban kay Denise. Sabihin mo sa kanya hindi ko siya bibigyan ng kalayaan. Hahayaan ko siyang manatiling nakatali sa akin hanggang sa mabulok siya. Sigaw ni Marco habang hinihingal sa tindi ng emosyon. Isang manipis at misteryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Hindi siya nagalit sa pagpunit ng mga papel. Sa halip tiningnan niya ang mga nagkalat na piraso sa lupa na tila ba yun ang inaasahan niyang mangyayari. Salamat sa iyong kooperasyon, Marco. Ginawa mong mas madali ang susunod na hakbang para sa amin. Tumalikod si Gabriel at dahan-dahang naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Ang kanyang bawat galaw ay tila bahagi ng isang nakaplanon ng sayaw. Nang sumakay na siya at dahan-dahang umandar ang sasakyan, naiwang nakatayo si Marco sa tapat ng kanyang bahay, hingal na hingal at puno ng hindi maipaliwanag na takot. Mula sa pintuan ng bahay lumabas si Clara. Nakita niya ang papalayong marangyang sasakyan at ang mga pinunit na papel sa lupa. Imbes na magalit o mag-alala, para kay Marco ang kanyang mga mata ay kuminang sa matinding kasakiman. Pinanood niya ang bawat pag-ikot ng gulong ng mamahaling kotse. Iniisip kung paanong ang isang taong katulad ni Gabriel ay naging bahagi ng buhay ni Denise. Kung ang isang lalaking ganyan kayaman at kagwapo ay kayang maglingkod kay Denise, paano pa kaya kung ako ang kanyang makaharap? Bulong ni Clara sa kanyang sarili, habang ang isang madilim na plano ay dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Hindi niya alam na ang bawat hakbang na balak niyang gawin ay lalo lamang maglalapit sa kanila sa isang bangin na wala nang balikan. Ang malawak na ballroom ng mansyon ay tila isang tahimik na kaharian na naghihintay na muling mabigyan ng buhay. Ang naglalakihang mga chandelier sa kisame ay naglalabas ng isang madilaw at marangyang liwanag
na nagpapakita sa kintab ng sahig na yari sa pinakamahal na marmol. Sa gitna ng malawak na espasyong ito, pilit na sinusunod ni Denise ang mga hakbang ng sayaw na waltz, isang sining na tila naging banyaga na sa kanyang katawan matapos ang 5 taon ng pagkayod at paglilinis sa maliit na kusina ni Marco. Ang bawat pagtama ng kanyang sapatos sa sahig ay tila kulang sa ritmo at ang kanyang mga balikat ay bakas pa rin ang bigat ng mga dinalang pighati. Ang guro sa sayaw, isang matandang lalaking may matalas na boses at masungit na mukha, ay walang tigil sa pagpuna sa bawat pagkakamali ni Denise. "Senyorita, kailangan mong itaas ang iyong baba." Ang isang reyna ay hindi tumitingin sa kanyang mga paa habang sumasayaw. Wika ng guro, ang kanyang tinig ay tila isang latigo na humahampas sa kumitid na kumpiyansa ni Denise. Sa isang pagkakataon, dahil sa sobrang pagod at kaba, hindi sinasadyang nagkabuhol ang mga hakbang ni Denise, dahilan upang siya ay bahagyang mawalan ng balanse at mapaluhod sa malamig na sahig. Ngunit bago pa man muling makapagsalita ang guro, ang malaking pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Gabriel, ang kanyang tindig ay tila isang matibay na haligi sa gitna ng silid. Lumakad siya patungo sa kanila nang may isang mahinahong awtoridad. "Maaari ko bang hiramin ang senyorita sa sandaling ito?" tanong ni Gabriel sa guro. Bagamat ito ay isang tanong, ang kanyang boses ay hindi tumatanggap ng hayagang pagtanggi. Yumuko ang guro at dahan-dahang lumabas, iniwan ang dalawa sa gitna ng malawak na katahimikan. Lumapit si Gabriel kay Denise at inilahad ang kanyang kamay. Ang kanyang palad ay malaki at tila nag-aalok ng isang pangakong hindi siya nito bibitawan. Inabot ni Denise ang kamay ng lalaki at sa sandaling magdikit ang kanilang balat, isang kuryente ng kagaanan ang dinala nito sa kanyang puso. Inalalayan siya ni Gabriel na tumayo at dahan-dahan silang naghanda sa posisyon ng sayaw. Ang isang kamay ni Gabriel ay maingat na lumapag sa baywang ni Denise, habang ang isa naman ay mahigpit ngunit magaan na humahawak sa kanyang palad. Sa bawat pag-ikot ng musika na tila nagmumula lamang sa kanilang mga gunita, naramdaman ni Denise ang amoy ng pabango ni Gabriel, isang amoy ng sandalwood at sariwang hangin na tila nagdadala sa kanya sa isang lugar na malayo sa lahat ng gulo. "Huwag mong tingnan ang paa mo, Denise," bulong ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay malapit sa tainga ng dalaga, mababa at puno ng katiyakan. "Tingnan mo ang aking mga mata. Kalimutan mo ang sahig, kalimutan mo ang mga hakbang. Isipin mo na lamang na ang bawat galaw natin ay isang paraan upang ipakita sa mundo kung sino ka talaga. Tingnan mo ang mga taong yuyuko sa'yo sa gabi ng gala." Sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, tila dahan-dahang bumabalik ang biyaya sa katawan ni Denise. Ang panginginig ng kanyang mga tuhod ay napalitan ng isang matatag na pundasyon. Sa ilalim ng mga bisig ni Gabriel, naramdaman niya na siya ay hindi lamang isang babaeng nasaktan, kundi isang prinsesang muling binabawi ang kanyang trono. Ang kanilang mga puso ay tila sumasabay sa iisang ritmo at sa bawat pag-ikot ang mundo sa paligid nila ay naglalaho. Napatigil ang kanilang sayaw nang mapansin ni Gabriel ang bahagyang pagkunot ng noo ni Denise. Hindi ito dahil sa sayaw, kundi dahil sa isang maliit na hairpin na tila bumabaon sa kanyang anit. Nang walang sabi-sabi, iniangat ni Gabriel ang kanyang kamay at dahan-dahang nirepasyo ang pagkakaipit ng buhok ni Denise. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa leeg ng dalaga, isang haplos na napakagaan ngunit nagdulot ng isang matinding kilig na tila nagpatigil sa oras. "Masyadong mahigpit ang pagkakatali," mahinang sabi ni Gabriel habang iniluluwag ang clip. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Denise, puno ng isang katapatang hindi kayang pantayan ng anumang salita. "Narito ako para siguraduhin na wala ng anumang bagay, gaano man kaliit, ang magbibigay sa iyo ng sakit." Sa gitna ng mapayapang sandaling iyon, ang katahimikan ng mansyon ay nagambala.
Nang pumasok ang isang tauhan, ni Don Alejandro bitbit ang isang bentaheng pakete na kararating lamang. Ngunit bago pa man ito makarating kay Denise, sa kabilang panig ng lungsod, sa maliit na bahay ni Marco, isang katulad na pakete ang inihatid sa pintuan. Walang nakakaalam kung sino ang nagpadala nito. Ngunit nang buksan ni Doña Carmen ang bentaheng sobre 3 makintab at gintong tiket para sa Billionaires Gala, ang tumambad sa kanya. Ang mga tiket na ito ay may markang VIP Guest of Honor. Sino ang mag-aakala na ang pagkakataong matagal nilang hinintay ay darating sa pamamagitan ng isang lihim na kamay? Ang tanong ay, ito nga ba ay isang biyaya o ang unang hakbang patungo sa isang bitag na hinding-hindi na nila matatatakasan? Ang gintong kulay ng mga tiket na nasa ibabaw ng hapagkainan ay tila naglalabas ng isang nakakasilaw na liwanag sa loob ng madilim at masikip na sala ni Marco. Halos hindi makapaniwala si Doña Carmen habang hinahawakan ng makinis na papel ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding kagalakan. Isang matinis na sigaw ng tagumpay ang kumawala sa kanyang mga labi na tila ba ang bawat hirap at utang nila ay biglang naglaho dahil lamang sa 3 piraso ng papel. Marco, Clara, tingnan niyo ito, hindi ako nagkakamali. VIP Guest of Honor tickets para sa Billionaires Gala. Sigaw ni Doña Carmen habang pilit na binabasa ang bawat titik na nakasulat sa ginto. Sabi ko na nga ba hindi tayo pababayaan ng tadhana? Ito na ang pagkakataon nating makaalis sa butas na ito. Mabilis na lumapit si Clara, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Alam niya sa kanyang sarili na wala siyang kinalaman sa pagpapadala ng mga tiket na yon, ngunit nang makita niya ang paghanga sa mga mata ni Marco, isang mabilis na kasinungalingan ang lumabas sa kanyang mga labi. Oh my God, Marco. I didn't expect na darating agad ito. I asked my connections last week if they could help us get in, but I didn't know they would give us VIP seats. Niyakap ni Marco si Clara nang mahigpit ang kanyang mukha ay punong-puno ng pag-asa at pasasalamat. Clara, thank you. Sobrang galing mo talaga. You're far different from Denise. Siya pabigat lang pero ikaw ang nagbukas ng pinto para sa kinabukasan natin. Ngunit sa likod ng kanilang saya, isang mabigat na katotohanan ang kailangang harapin. Upang makasabay sa mga bilyonaryo, kailangan nila ng mga mamahaling suit gown at alahas. Nang walang pag-aalinlangan, inilabas ni Marco ang mga dokumento ng kanilang lupang hiram sa probinsya. Hindi bali nang mawala ang lupang ito, kapag nakuha natin ang loob ng tagapagmana ng mga Saybarya na lang ang halaga ng bukid na ito. I'll take a loan and sell the property immediately. Kailangan nating magmukhang milyonaryo sa gabi ng gala. Samantala sa loob ng isang madilim at modernong silid, sa mansyon ng mga Say, nakaupo si Denise sa harap ng isang malawak na nasa screen. Ipinapakita rito ang bawat galaw at bawat salita sa loob ng bahay ni Marco sa pamamagitan ng mga nakatagong kamera na ipinalagay ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay walang mababakas na emosyon habang pinapanood ang katuwaan ng mga taong nagtapon sa kanya sa ulan. Pumasok si Gabriel, bitbit ang isang tray ng tsaa. Huminto siya sa likuran ni Denise at sumulyap din sa screen. Gaya ng iyong inaasahan, senyorita, kinuha ni Clara ang kredito para sa mga tiket at balak na ni Marco na isugal ang huling ari-arian ng kanyang pamilya para lamang sa isang gabi. Hayaan nating itaas nila ang kanilang sarili, Gabriel. Mahinang sabi ni Denise. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng babala. Hayaan nating bumuo sila ng isang matayog na tore ng mga pangarap. Mas masarap pakinggan ang tunog ng pagbagsak kapag mas mataas ang kanilang inakyat. Putulin natin ang kanilang hagdan sa sandaling nasa tuktok na sila. Tumayo si Denise at naglakad patungo sa kabilang bahagi ng silid kung saan nakasabit ang isang mahabang damit na balot ng proteksyon. Dahan-dahan niyang hinawi ang tabing at tumambad ang isang napakagandang kulay, hating gabing asul na gown na pinalamutian ng mga kristal na tila mga bituin sa langit.
Ito ang damit na isusuot niya sa gabi ng kanyang muling pagsilang. Lumapit si Gabriel at tumayo sa tabi niya. Bagay na bagay sa iyo ito, Dennis. Sa gabing iyon, hindi ka lang magiging tagapagmana. Ikaw ang magiging hustisyang matagal nang nararapat na mangyari. Inabot ni Denise ang tela ng damit ang kanyang mga daliri ay marahang dumausdos sa makinis na seda. Sa isang sandali, muling sumagi sa kanyang isipan ang mukha ni Marco noong isubsob nito ang kanyang mukha sa cake. Ngunit imbes na luha isang matalim na determinasyon ang nanahan sa kanyang puso. Ready ka na ba, Senyorita Isabela? Tanong ni Gabriel ang kanyang boses ay puno ng suporta. Tumingin si Denise kay Gabriel at sa gitna ng seryosong kapaligiran, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ready na ako, Gabriel. Pero kailangan kong siguraduhin na ang bawat hakbang ko sa gabing iyon ay magiging isang paalala sa kanila na ang babaeng itinuring nilang basura ay ang mismong reynang hahatol sa kanilang kasakiman. Habang papalapit ang araw ng gala, ang tensyon sa magkabilang panig ay lalong tumitindi. Si Marco ay abala sa pagwaldas ng perang hiniram sa mga patubuan habang si Denise ay abala sa paghahanda para sa kanyang huling paghihiganti. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Denise, si Clara. Sa likod ng kanyang mga ngiti ay mayroon ding sariling plano na maaring magpabago sa takbo ng lahat. Ano kaya ang itinatagong lihim ng babaeng ito na balak ding sumungkit ng bituin sa gabi ng mga bilyonaryo? Deng! Ang huling dampi ng kulay sa mga labi ni Denise ay tila ang huling bakas ng kanyang lumang pagkatao na dahan-dahang naglalaho. Sa harap ng malaking salamin, ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang asawang laging nakayuko. May mantsa ng grasa sa damit at puno ng takot sa kanyang mga mata. Siya ngayon ay isang obra maestra ng karangyaan at kapangyarihan. Ang kanyang gown na kulay hating gabing asul ay yumayakap sa kanyang katawan na tila bahinabi ito mula sa mga bituin at dilim, naglalabas ng isang ningning na kayang pabulagin ang sinumang tumingin ng direkta. Bumukas ang pinto ng kanyang silid at pumasok si Gabriel. Ang kanyang sapatos ay hindi gumagawa ng ingay sa makapal at malambot na karpet, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang mapatigil ang pag-ikot ng mundo ni Denise. Suot ni Gabriel ang isang dekalidad na tuxedo na lalong nagpadagdag sa kanyang kakisigan. Huminto siya sa likuran ni Denise at sa isang bihirang pagkakataon, ang kanyang palaging seryosong mukha ay nagpakita ng isang emosyong hindi niya kayang itago, ang matinding paghanga na hinaluan ng pagsamba. Senyorita! Ang boses ni Gabriel ay bahagyang gumaralgal, isang mahinang tunog ng paglunok ang nagpakita ng kanyang kaba. Handa na ang lahat. Ngunit bago tayo umalis, meron pang kulang. Naglabas si Gabriel ng isang itim na velvet na kahon. Nang buksan niya ito, isang kwintas na gawa sa pinakamalilinaw na diamante ang tumambad, naglalabas ng bahagharing liwanag sa loob ng silid. Lumapit siya ng dahan-dahan at tumayo sa likuran ni Denise. Naramdaman ni Denise ang init ng hininga ni Gabriel sa kanyang balat, habang ang lalaki ay maingat na inilalagay ang kwintas sa kanyang leeg. Ang lamig ng mga diamante nang dumampi ito sa kanyang balat ay nagdulot ng isang panandaliang panginginig kay Denise. Ngunit ang higit na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso ay ang pakiramdam ng mga daliri ni Gabriel na bahagyang dumidikit sa kanyang batok. Ang bawat galaw ni Gabriel ay napakabagal, napakaingat, na tila ba ang paghawak sa kanya ay ang pinakamahalagang misyon sa buhay nito. Isinara ni Gabriel ang kawit ng alahas, isang maliit na damdamin ng pagkakabit ng metal ang naramdaman ni Denise bago ito tuluyang lumapat sa kanyang dibdib. Ikaw ang pinakamaliwanag na bituin ngayong gabi, Denise. Mahinang bulong ni Gabriel. Ang pagbanggit niya sa pangalan ng dalaga nang walang titulo ay nagdulot ng isang matinding kilig na tila nagpatigil sa takbo ng oras. Tandaan mo, ang kwintas na ito ay palamuti lamang. Ang tunay na ningning ay nagmumula sa iyong katatagan. Tumingin si Denise sa mga mata ni Gabriel sa pamamagitan ng salamin. Sa sandaling iyon, walang mga salita ang kinailangan. Ang lalim ng kanilang titigan
ay nagsabi ng lahat ng pasasalamat pangako at isang damdaming matagal nang itinatago sa dilim. Pumasok si Don Alejandro sa silid ang kanyang baston ay gumagawa ng isang matatag na tunog sa sahig sa bawat hakbang. Ang matanda ay napangiti nang makita ang kanyang anak. Inabot niya ang kamay ni Denise at marahang pinisil ito. Ipakita mo sa kanila kung sino ang pamilyang kinalaban nila, anak. Hayaan mong malaman nila na ang pag-ibig na itinapon nila ay ang siyang wawasak sa kanilang mga mundo. Habang ang paligid sa mansyon ay puno ng biyaya, sa labas naman ng sikat na hotel, kung saan gaganapin ang gala, ang kapaligiran ay puno ng ingay at kaguluhan. Isang lumang sasakyan na pilit pinakintab ang huminto sa sapa ng pulang carpet. Lumabas sina Marco Clara at Doña Carmen. Si Clara ay suot ang isang gown na masyadong marami ang borloloy, habang si Marco ay pilit na hinihila ang kanyang suit na tila ba hindi komportable sa kanyang balat. Naglakad sila patungo sa pintuan nang may labis na kapalit na hangin. Inilalabas ang kanilang mga gintong tiket nang may kasamang yabang. Ngunit bago pa man sila tuluyang makatapak sa loob ng marangyang lobby, isang malaking harang ang hinarap sa kanila ng dalawang matitikas na security guard. "I'm sorry, Sir Ma'am, ngunit kailangan naming kumpirmahin ang inyong mga imbitasyon," wika ng guard sa isang malamig na tono. "Anong kumpirmahin? VIP guest of honor kami. Hindi niyo ba alam kung sino ang kasama ko? Si Clara. Ito ang girlfriend ng CEO ng..." Hindi natapos ni Marco ang kanyang sasabihin nang makita ang pagbabago sa hitsura ng guard matapos iskan ang kanilang mga tiket. "Sir, may problema po sa inyong mga tiket. Ang mga ito ay naka-flag bilang for verification only. Pakiusap manatili kayo rito sa gilid habang tinatawag namin ang aming manager." Ang boses ng guard ay wala ng bahid ng pasensya. Napatigil ang pamilya ni Marco sa gitna ng maraming mata ng mga tunay na bilyonaryo na nagsisimula ng tumingin sa kanila ng may halong pandidiri at pagtataka. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa noo ni Marco habang si Clara ay pilit na nagtatago sa likuran nito. Sa gitna ng kahihiyang yon, isang tanong ang pilit na bumabagabag sa kanila: paanong ang kanilang golden ticket patungo sa langit ay tila nagiging isang pampublikong hatol sa kanilang pagpapanggap. Ang tensyon sa bungad ng marangyang hotel ay tila isang apoy na dahan-dahang tumutupok sa natitirang pasensya ng mga gwardya. Namumula ang mukha ni Marco habang ang butil-butil na pawis ay gumagapang mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mamahaling kurbata na tila ba sinasakal siya nito. Sa kanyang tabi si Clara ay pilit na itinatago ang kanyang panginginig sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang buhok, bagamat ang bawat galaw niya ay halata ang pagkataranta. "Hindi niyo ba talaga kami kilala, V? Guest of honor kami ng senyorita ng mga seisang. Tawag ko lang sa kanya. Bukas na bukas din ay wala na kayong trabaho." Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa malawak na lobby, dahilan upang mapatingin ang ilang tunay na bilyonaryo na naglalakad sa paligid. Ang mga mata ng mga elitista ay puno ng panghuhusga at pagkasuklam sa ingay na ginagawa ng lalaki. Eksaktong sa gitna ng kahihiyang yon, isang lalaking nakauniforme ng manager ang mabilis na lumapit. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng profesionalismo at isang misteryosong nangiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Ito ang manager na personal na tinagubilinan ni Gabriel ilang oras bago magsimula ang okasyon. "Pasensya na po, Sir Ma'am. May kaunting pagkakamali lamang sa aming listahan. Kayo po pala ang mga espesyal na panauhin na dapat ay nasa gitnang bahagi ng ballroom," wika ng manager sa isang napakagalang na tono. Ang kanyang boses ay tila isang musika sa pandinig ni Marco na agad na nag-angat ng kanyang baba at tumingin ng may pagmamayabang sa mga gwardiyang humarang sa kanya. "Sabi ko sa inyo next time ayusin niyo ang trabaho niyo," pangungot siya ni Marco bago sumunod sa manager patungo sa loob ng ballroom. Sa sandaling bumukas ang naglalakihang pintuan ng ballroom, ang bango ng libu-libong sariwang bulaklak
at ang kinang ng naglalakihang chandelier ay sumalubong sa kanila. Ang karangyaan sa loob ay higit pa sa anumang napanaginipan ni na Marco at Doña Carmen. Inakay sila ng manager sa isang bilog na mesa na matatagpuan sa mismong sentro ng silid, isang pwesto na tila inilaan para sa mga pinakaimportanteng tao. Ngunit sa halip na mahiya sa kapaligiran, ang likas na kasakiman ni Doña Carmen ang nanaig. Nang makita ang iba't ibang uri ng mamahaling appetizer at lechon na nakahain sa buffet ang matanda, ay tila nawalan ng kontrol. Nagsimula siyang kumuha ng napakaraming pagkain, inilalagay ito sa kanyang plato, hanggang sa halos magmukhang bundok ang kanyang huli. Hindi pa nakontento nang lumingon ang mga katabi niyang mga sosyal na ginangpa simple niyang kinuha ang ilang piraso ng mamahaling ham at keso at ipinasok ito sa loob ng kanyang designer bag na tila ba yun ay isang baunan. Ang amoy ng pagkain na humahalo sa kanyang pabango ay naglikha ng isang kakaibang paligid dahilan upang ang mga taong nasa karatig mesa ay magtakip ng ilong at lumipat ng tingin ng may pandidiri. Ang sarap talaga nito, Marco. Isipin mo libre lahat ito. Kailangan nating sulitin ang bawat sentimo. Bulong ng matanda habang ang kanyang bibig ay punong-puno ng pagkain. Samantala sinubukan ni Marco na gamitin ang pagkakataon upang makipag-ugnayan sa mga tanyag na negosyante. Lumapit siya sa isang matandang bilyonaryo na kilala sa industriya ng real estate. Good evening, sir. I'm Marco, the future partner of the Tsai family. Baka gusto niyong tingnan ang aking business card. Ang matandang bilyonaryo ay tiningnan lamang ang card ni Marco na tila ba yun ay isang piraso ng basurang nadampot sa kalsada. Nang walang kahit anong salita, hinayaan ng matanda na mahulog ang card sa sahig bago ito tuluyang naapakan ng kanyang sapatos habang tumatalikod siya. Napahiya si Marco sa gitna ng maraming tao, ngunit pilit pa rin niyang itinatago ang kanyang galit sa pamamagitan ng pag-inom ng alak ng dire-diretso. Si Clara naman ay may ibang misyon. Hindi niya iniisip si Marco o si Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay abala sa paglilibot sa buong ballroom, naghahanap ng isang pamilyar na figura. Hinahanap niya ang lalaking nakita niya sa marangyang sasakyan si Gabriel. Para kay Clara, kung ang lalaking iyon ay kayang maglingkod ng ganoon kay Denise, tiyak na mas marami itong maibibigay sa kanya. Where is he? Hindi pwedeng wala rito ang lalaking iyon. Bulong niya sa kanyang sarili habang pilit na inaayos ang kanyang mababang neckline upang mas maging kaakit-akit. Biglang naglaho ang lahat ng ilaw sa loob ng ballroom. Ang malakas na ingay ng mga usapan ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Mula sa itaas ang tunog ng isang malaking orkestra ay nagsimulang tumugtog ng isang dramatikong himig na nagpapataas ng balahibo sa sinumang nakikinig. Isang maliit na spotlight ang tumutok sa gitna ng entablado kung saan nakatayo ang isang MC na suot ang puting tuxedo. Ladies and gentlemen, the moment you have all been waiting for. Ang muling pagbabalik ng nag-iisang tagapagmana ng imperyo ng mga si. Ang babaeng magtatakda ng bagong yugto sa ating industriya. Sabay-sabay nating batiin. Senyorita Denise Tsai. Ang pagbanggit sa pangalang iyon ay tila isang malakas na kulog na tumama sa pandinig ni Marco. Nabitawan niya ang basong hawak niya dahilan upang ang alak ay tumapon sa kanyang sapatos at ang baso ay dahan-dahang gumulong sa sahig nang walang gumagawa ng ingay sa kapaligiran. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa tuktok ng naglalakihang hagdanan. Sa gitna ng dilim at ng iisang liwanag, isang anino ng isang babaeng lalong pinaganda ng kapangyarihan ang dahan-dahang lumitaw. Ito ba ay isang panaginip o ang kanyang pinakakinatatakutang bangungot ang magiging huling sandali ng kanyang pananatili sa langit? Ang bawat hakbang ni Denise pababa ng hagdan ay tila isang mabigat na hatol na isinusulat sa kasaysayan ng gabing iyon. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa ibabaw ng marmol na baitang ay may matatag
at mahinahong ritmo na tila ba bawat tapak niya ay muling binabawi ang kanyang dangal na matagal nang ninakaw. Ang kanyang gown na kulay hating gabing asul ay sumasayaw sa hangin, naglalabas ng isang nakakasilaw na kinangna, nagmumula sa mga kristal na tila mga bituin sa gitna ng kadiliman. Sa ibaba, si Marco ay nananatiling nakatayo na tila ba naging isang estatwa ng asin. Ang baso ng alak na hawak niya kanina ay dahan-dahan nang nawala sa kanyang pagkakahawak, bumagsak sa sahig at nagkalat ang mga pira-pirasong kristal sa ibabaw ng karpet. Ang alak na kulay pula ay dahan-dahang kumalat sa sahig, tila isang mantsa ng dugo na naglalantad sa pagkamatay ng kanyang pagpapanggap. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas, ngunit walang kahit anong tunog ang lumalabas. Tanging ang mabilis at mababaw na paghinga ang nagpapatunay na siya ay gising pa. Mumulto ang labandera. Si Denise. Ang bulong ni Doña Carmen ay tila isang hangin na nagdadala ng kamatayan. Ang matanda ay napakapit ng mahigpit sa kanyang bag na puno ng ninakaw na pagkain. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot na tila nakakita ng isang nilalang mula sa kabilang mundo. Si Clara naman ay hindi na makagalaw. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kolorete at kapalit na hangin ay biglang naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng labis dahilan upang malaglag ang kanyang clutch bag sa sahig, ngunit wala siyang pakialam. Ang babaeng tinawag niyang dumi, ang asawang pinalayas nila sa gitna ng bagyo, ay ngayon ay nakatayo sa tuktok ng mundo, isang reynang may kapangyarihang pumatay sa kanila sa pamamagitan lamang ng isang tingin. Dahan-dahang bumaba si Denise, ang kanyang paningin ay nakapako lamang sa 3 taong nasa gitnang mesa. Sa likuran niya si Gabriel ay naglalakad ng may isang hakbang na distansya. Ang kanyang mukha ay seryoso at protektado, tila isang matapat na knight na handang puksain ang sinumang magtatangkang lumapit sa kanyang reyna. Ang bawat tao sa ballroom ay dahan-dahang tumabi, nagbibigay ng daan para kay Denise na tila ba siya ay isang banal na imahen na hindi dapat mahawakan. Nang makarating si Denise sa tapat ng mesa ni Marco, huminto siya. Ang katahimikan sa buong ballroom ay naging napakabigat, tila ba ang bawat hininga ng mga naroroon ay pinigil para lamang mapanood ang tagpong ito. Tiningnan ni Denise si Marco hindi nang may galit, hindi nang may pagkamuhi, kundi nang may isang matinding kawalan ng emosyon na mas masakit pa sa anumang sampal. Iniyuko ni Denise ang kanyang ulo ng bahagya. Gamit ang dulo ng kanyang mamahaling sapatos, marahan niyang iginatling ang isang malaking piraso ng basag na kristal na nasa harap ng paanan ni Marco. Ang kilos na yon ay puno ng simbolismo na ang lahat ng pangarap at kasinungalingan ni Marco ay kasing babaw na lamang ng basurang nasa sahig. Ito ba ang sinasabi mong kinalabasan ng iyong pagsisikap, Marco? Ang boses ni Denise ay mababa, malambing, ngunit may dalang lamig na tila yelong dumadaloy sa mga ugat ng kanyang asawa. Isang mesang puno ng pagkaing hindi iyo sa isang silid na hindi ka kailanman magiging bahagi. Nangatalang buong katawan ni Marco. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging tubig, dahilan upang mapahawak siya sa gilid ng mesa para lamang hindi gumuho sa sahig. Ang kanyang pride ay tuluyan ng nadurog sa harap ng lahat ng mga bilyonaryong kanina ay pilit niyang nilalapitan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng alaala ng 5 taong pagmamahal ni Denise ay bumalik sa kanya, ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing pinagsilbihan siya nito, at ang lahat ng iyon ay itinapon niya para lamang sa isang pekeng ginto. Pilit na inangat ni Marco ang kanyang nanginginig na kamay, tila babalak niyang hawakan ang laylayan ng gown ni Denise. Asawa ko. Denise, ikaw ba talaga yan? Bago pa man makalapit ang kamay ni Marco, isang mabilis na paggalaw mula kay Gabriel ang humarang sa kanya. Hindi ito binitawan ni Gabriel, tanging ang isang matalim na titig ang naging sapat na babala para kay Marco na huwag nang magtangkang dungisan pa ang hangin sa paligid ng senyorita.
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Denise. Tiningnan niya ang kanyang asawa sa huling pagkakataon bilang isang mahal sa buhay bago niya tuluyang isara ang pintuan ng kanyang puso. Ang asawang kilala mo ay namatay na sa gabing pinalayas mo siya sa ulan, Marco. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng sisiguro na bawat patak ng luha at bawat sakit na ibinigay mo ay babalik sa iyo ng may kasamang interes. Tinalikuran ni Denise ang kanyang pamilya, ang kanyang gown ay humahawi sa sahig ng may kasamang karangyaan habang naglalakad siya patungo sa sentro ng entablado. Ngunit habang papalayo siya, isang mahinang hikbi mula kay Doña Carmen ang narinig at ang mukha ni Clara ay tila nababalot na ng isang madilim na desperasyon. Sa gitna ng tagumpay na ito ni Denise, isang tanong ang pilit na bumabagabag sa katahimikan ng kanyang isipan. Tapos na nga ba ang lahat? O ito pa lamang ang simula ng isang mas malupit na laro kung saan ang bawat panig ay handang pumatay para sa kanilang kaligtasan? Ang bawat mata sa loob ng naglalakihang ballroom ay nakatuon sa bawat galaw ni Denise na tila ba siya ang sentro ng sansinukob sa gabing iyon. Habang si Marco ay pilit na naggagapang sa kanyang harapan, ang lalaki ay nagmakaawa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagnanais na mahawakan kahit ang laylayan ng gown ng asawang kanyang itinalikuran. Ngunit bago pa man madungisan ng mga daliri ni Marco ang asul na seda, isang mabilis at matatag na paghawi mula kay Gabriel ang nagpabagsak sa kamay ng lalaki. Ang pagkilos na yon ni Gabriel ay walang ingay, ngunit puno ng matinding puwersa, tila isang malakas na hampas na nagpabagsak sa natitirang dignidad ni Marco. Huwag mong dungisan ang senyorita ng iyong mga kamay, Marco. Hindi mo na siya pag-aari. Ang boses ni Gabriel ay mababa, ngunit ang bawat salita ay tila isang malamig na talim na tumatama sa lalamunan ng kausap. Dahan-dahang lumakad si Denise patungo sa sentro ng entablado. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ng MC nang may kasamang grasya na tila ba doon siya ipinanganak. Tumingin siya sa buong madla sa mga bilyonaryo at makapangyarihang tao na ngayon ay tahimik na nakikinig sa kanya. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Denise. Ang kanyang boses ay malinaw, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid nang walang kahit anong panginginig. Narito ako, hindi lamang para ipakilala ang aking sarili bilang tagapagmana ng pamilyang Tsai. Narito rin ako upang i-anunsyo na simula sa gabing ito, ang imperyo ng mga Si ay formal nang pinuputol ang lahat ng ugnayan sa kumpanya ni Marco Valeriano. Lahat ng kontrata ay kanselado na at ang lahat ng inyong mga stocks ay amin nang binili upang tuluyan ng mabura ang inyong pangalan sa industriya. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na kulog na nagpabagsak sa buong katauhan ni Marco. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang lahat. Ibinaling ni Denise ang kanyang tingin kay Clara na pilit na nagtatago sa likuran ng mga bisita. Isang senyas mula kay Denise at biglang nagbago ang malaking screen sa likuran ng entablado. Lumitaw sa screen ang mga dokumentong nagpapatunay sa tunay na pagkatao ni Clara. Hindi siya ang mayamang tagapagmana na ipinangangalandakan niya. Siya ay isang babaeng may napakaraming kaso ng laro sa pera at ang kanyang mga designer clothes ay pawang mga hiram lamang mula sa mga shop na hindi pa niya nababayaran. Ang listahan ng kanyang mga utang na umaabot sa milyon-milyong peso ay nakapaskil sa harap ng lahat. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay napalitan ng mapait na bulong-bulungan ng mga elitista. Si Doña Carmen na kanina ay halos sambahin si Clara ay biglang nagbago ang anyo. Ang matanda ay tila naging isang nagngangalit na leon. Nilapitan niya si Clara at sa harap ng maraming tao, sinabunutan niya ang dalaga at pinagsasampal ng walang habas. Manloloko ka. Sinira mo ang pangarap namin. Akala ko ba yayaman kami sa'yo, hayop ka? Ang sigaw ng matanda ay puno ng desperasyon at galit, habang ang mga ninakaw na pagkain mula sa bag ni Doña Carmen ay nagkalat sa sahig, lalong nagpatingkad sa kanilang kahihiyan.
Habang nagaganap ang kaguluhan, muling lumapit si Marco kay Denise. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha. Denise, please. I'm sorry, nagkamali ako. Si Clara ang lumapit sa akin, siya ang nanukso sa akin. Ikaw lang ang mahal ko, asawa ko. Maawa ka sa akin, wag mong gawin ito. Tiningnan ni Denise ang kanyang asawa at sa gitna ng kanyang pananahimik, kinuha ni Gabriel mula sa loob ng kanyang tuksido ang isang puting sobre. Inilabas ni Gabriel ang mga dokumento ng annulment, ang mismong mga papel na pinunit ni Marco noong nakaraang linggo na ngayon ay maingat na idinikit muli, tila ba isang sugat na pilit na pinagtagpi. Inihagis ni Denise ang mga papel sa paanan ni Marco. Pirmahan mo ito ngayon din, Marco. Ito ang huling pagkakataon na makikita mo ang aking mukha nang hindi mo kailangang dumanas ng kulungan. Pirmahan mo at hayaan mo akong mabuhay ng payapa. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang kinukuha ang panulat na iniabot ni Gabriel. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, pinirmahan niya ang dokumento sa ibabaw ng sahig. Ang kanyang mga luha ay tumutulo sa ibabaw ng papel. Binubura ang ilang titik ng kanyang pangalan. Nang makuha ni Gabriel ang papel, tumingin si Denise sa kanyang ama na si Don Alejandro na nakatayo sa gilid ng may pagmamalaki sa kanyang mga mata. Tumango ang matanda senyales na tapos na ang tungkulin ni Denise sa mga taong ito. Tinalikuran ni Denise ang kaguluhan. Habang naglalakad siya palabas ng ballroom, ang bawat hakbang niya ay tila nagpapagaan sa kanyang dibdib. Ang bigat ng 5 taon ay tuluyan ng naglaho. Sa likuran niya naririnig pa rin niya ang pagmamakaawa ni Marco at ang sigawan ni na Doña Carmen at Clara. Ngunit ang mga tunog na yon ay tila malalayong alingaw-ngaw na lamang. Huminto si Denise sa pintuan at lumingon kay Gabriel na matapat na sumusunod sa kanya. Isang malalim at tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiti na matagal nang hindi na silayan sa kanyang mukha. Tapos na, Gabriel. Malaya na ako. Lumapit si Gabriel at hinawakan ang siko ni Denise nang may sobrang pag-iingat. Inaalalayan siyang lumabas patungo sa malamig at sariwang hangin ng gabi. Ngunit sa labas ng hotel ang mga asul at pulang ilaw ng sasakyan ng pulis ay nagsisimula nang huminto sa harap ng lobby. Sino kaya sa kanila ang unang makakatikim ng bakal ng rehas at hanggang kailan mananatiling nakatatak ang kahihiyang ito sa kanilang mga pangalan? Ang bawat binuong ilusyon ni na Marco at Clara ay parang isang kastilyong buhangin na unti-unting tinatangay ng nagngangalit na alon ng katotohanan. Habang ang gabi sa labas ng hotel ay nababalot ng malamig na simoy ng hangin, ang desperasyon ni Clara ay lalong tumitindi. Sinubukan niyang tumakas sa pamamagitan ng pinto. Sa likuran ng ballroom, ang kanyang mga sapatos ay mabilis na humahakbang sa madilim na pasilyo. Ngunit bago pa man siya makalayo, 3 lalaking nakasuit na may matitigas na mukha ang humarang sa kanyang daan. Sila ang mga pinagkakautangan niya ng milyon-milyon, ang mga taong hindi marunong tumanggap ng salitang, "Mamaya na." Ang huling nakita sa kanya ay ang kanyang pagkaladkad patungo sa isang itim na sasakyan habang ang kanyang mga hiyas na hiram ay isa-isang hinuhubot mula sa kanyang katawan. Samantala sina Marco at Doña Carmen ay mabilis na lumisan sa hotel sa gitna ng matinding kahihiyan. Ang kanilang paglalakad patungo sa kanilang lumang sasakyan ay puno ng pag-iwas sa tingin ng mga taong nakasaksi sa kanilang pagbagsak. Nang makarating sila sa tapat ng kanilang bahay, ang bahay na naging saksi sa bawat pagluha at sakripisyo ni Denise, isang nakapanlulumong tanawin ang sumalubong sa kanila. Ang gate ay nakatanikala ng makapal na bakal at ang malaking pulang karatula ng bangko na nagsasabing foreclosed ay nakapaskil sa gitna ng pintuan. Ang lahat ng kanilang gamit ay nakatambak sa labas basang-basa at nakabalot lamang sa mga plastik na itim. Isang malakas na kulog ang gumuhit sa kalangitan at ang malalaking butil ng ulan ay nagsimulang humalik sa semento. Ang ulan na ito ay tila isang malupit na pag-uulit ng gabi
nang palayasin nila si Denise. Ngunit sa pagkakataong ito, wala silang marangyang sasakyan na susundo sa kanila. Nanatiling nakatayo si Marco sa gitna ng kalsada habang ang kanyang basang-basang taksido ay tila nagiging isang mabigat na pasanin sa kanyang katawan. Marco, ano nang mangyayari sa atin? Bakit tayo nandito sa labas? Ang boses ni Doña Carmen ay nanginginig sa ginawa't takot. Ang matanda ay napaupo sa ibabaw ng kanyang mga maletang puno ng basang damit. Sa gitna ng kanyang galit, hindi na napigilan ng matanda ang kanyang sarili. Inabot niya ang balikat ni Marco at buong lakas na pinagpapalo ang kanyang anak. Kasalanan mo ito. Kung hindi ka naging mangmang, nandoon pa tayo sa loob. Denise was a diamond, but you chose a piece of broken glass. Ngayon, saan tayo matutulog? Hindi gumagalaw si Marco. Hayaan niyang hampasin siya ng kanyang ina. Hayaan niyang lunurin siya ng ulan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang matinding kawalan. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga luhang pinalis ni Denise para sa kanya noon. Napagtanto niya na ang lahat ng karangyaang hinangad niya ay naging isang sumpa na ngayon ay bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sa kabilang dako sa loob ng isang komportableng sasakyan na nakaparada sa di kalayuan, nakaupo si Denise habang nakatingin sa isang tablet na nagpapakita ng sitwasyon sa tapat ng bahay ni Marco. Ang kanyang mukha ay payapa, walang bakas ng tuwa o galit. Ang kanyang bawat hininga ay malalim at malaya. Ang panonood sa kanila ay hindi para sa paghihiganti, kundi para sa pagsasara ng isang pintuan na matagal nang dapat pinindot. Tapos na ang lahat, Gabriel. Mahinang sabi ni Denise habang pinapatay ang screen ng tablet. Ang ulan na dati ay nagdala sa akin ng sakit, ngayon ay tila naguhugas na ng bawat dumi ng nakaraan. Tumingin si Gabriel kay Denise mula sa rearview mirror. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang lihim na pangako. Nararapat lamang sa iyo ang katahimikang ito, senyorita. Nang makarating sila sa mansyon, dahan-dahang pumasok si Denise sa kanyang silid-aklatan upang magmuni-muni. Ang bango ng mga libro at ang init ng apoy sa fireplace ay nagbibigay sa kanya ng isang pakiramdam ng tunay na tahanan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay nag-ambala nang marinig niya ang mahinang tunog ng paglapit ni Gabriel. Tumayo si Gabriel sa harap ni Denise, ang kanyang mukha ay seryoso at tila may bitbit na isang desisyong hindi madaling bitawan. Naglabas siya ng isang puting sobre mula sa kanyang bulsa at maingat itong inilapag sa ibabaw ng mesa sa tapat ni Denise. Ano ito, Gabriel? Tanong ni Denise. Ang kanyang puso ay biglang nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Ito ang aking resignation letter, senyorita. Mahinang sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang malungkot na himig sa gitna ng gabi. Ang misyon ko na ibalik ka sa iyong trono ay tapos na. Ngayong ligtas ka na at nasa rurok na ng iyong kapangyarihan. Wala na akong dahilan para manatili sa iyong tabi bilang isang tagapaglingkod. Napatitig si Denise sa sobre. Ang puting papel ay tila naglalabas ng isang nakakasilaw na sakit na mas matindi pa sa anumang ibinigay ni Marco. Sa sandaling akala niya ay nakuha na niya ang lahat. Bakit tila ang taong naging sandigan niya sa gitna ng bagyo ang siya namang nagbabalak na lumisan? Paano niya haharapin ang isang mundong puno ng yaman kung ang tanging taong nakakita sa kanyang tunay na pagkatao ay mawawala na sa kanyang paningin? Ang sikat ng araw sa labas ng naglalakihang gusali ng imperyo ng mga sea ay tila walang awang naglalantad sa bawat dumi at punit sa kasuotan ng isang lalaking kanina pa naghihintay sa gilid ng kalsada. Si Marco ay hindi na ang lalaking mayabang at puno ng hangin. Siya ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mukha ay puno ng balbas, at ang kanyang mga mata ay nanlalalim dahil sa puyat at gutom. Nanlilimos siya ng isang pagkakataon, isang sandali ng atensyon
mula sa babaeng minsan niyang tinawag na basura. Nang dahan-dahang huminto ang isang marangyang puting sasakyan sa tapat ng gate, mabilis na tumakbo si Marco at humarang sa gitna ng daan. Ang kanyang mga tuhod ay mabilis na bumagsak sa mainit na semento. Ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila ba sumasamba sa isang Diyos. Denise, Denise, pakiusap. Mahal pa rin kita. Nagkamali ako. Nabuksan na ang mga mata ko. Ang galing at pait ng kanyang pagsigaw ay sapat na upang mapatingin ang mga empleyadong labas-masok sa gusali. Si Clara ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nanukso sa akin. Bigyan mo ako ng ikalawang pagkakataon. Pangako magsisimula tayong muli. Sa loob ng sasakyan na natiling nakatingin si Denise sa kawalan, ang bawat salita ni Marco ay tila mga alingaw-ngaw na lamang mula sa isang napakalayong nakaraan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang bintana ng sasakyan, sapat lamang upang makita ni Marco ang kanyang mga mata. Wala itong bakas ng galit, wala itong bakas ng pagkamuhi. Ang nakikita lamang doon ay ang isang matinding kawalan ng pakiramdam, isang uri ng dumi, na tila ba hindi karapat-dapat kahit sa isang sulyap. Marco din. Ang boses ni Denise ay mababa at dahan-dahan, bawat salita ay tila isang hatol na walang pag-asa ng apela. Ang pinakamabigat na parusa na maibibigay ko sa iyo ay hindi ang galit ko. Ang galit ay nangangailangan pa rin ng emosyon. Ang ibibigay ko sa iyo ay ang katotohanang mula sa sandaling ito, hindi ka na kailanman mag-i-exist sa mundo ko. Ikaw ay isang hangin na lamang na hindi ko kailangang nalanghapin. Denise, huwag pakiusap. Ang paghagulgol ni Marco ay humalo sa tunog ng makina ng sasakyan na muling umandar. Umalis ka sa daan ko, Marco. Huwag mong hintayin na ang mga gwardya ang gumawa ng paraan para mawala ka sa paningin ko. Dagdag ni Denise bago tuluyang itaas ang salamin ng bintana. Ang huling nakita niya sa rearview mirror ay si Marco na nakadapa sa gitna ng kalsada, pilit na hinahabol ang usok ng kanyang sasakyan habang ang mga tao sa paligid ay tumitingin ng may halong habag at pagkasuklam. Pagdating sa kanyang opisina, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot kay Denise. Ang tagumpay niya laban kay Marco ay hindi nagdala ng kagalakang inaasahan niya. Sa halip ang tanging nasa isip niya ay ang puting sobrang nasa ibabaw ng kanyang mesa, ang resignation letter ni Gabriel. Humarap si Denise sa pinto nang marinig niya ang mahinang paglapit ng isang tao. Pumasok si Gabriel, ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ni Denise ang isang pader na dahan-dahang itinatayo ng lalaki sa pagitan nilang dalawa. Ano ang ibig sabihin nito, Gabriel? Ang boses ni Denise ay gumaralgal, isang emosyong hindi niya nagawang ipakita sa harap ni Marco. Matapos ang lahat ng pinagdaanan natin, matapos mong maging sandigan ko noong gabi ng bagyo, ngayon ka aalis. Bakit? Huminga ng malalim si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay sandaling nagpakita ng isang matinding pighati bago niya ito muling itago sa likod ng kanyang pagiging profesional. Tapos na ang misyon ko, senyorita. Ligtas ka na. Nakuha mo na ang hustisyang nararapat para sa iyo. Ang pananatili ko rito ay magsisilbi lamang na paalala ng iyong madilim na kahapon. Nararapat kang magsimula ng bago nang wala ang sinumang saksi sa iyong paghihirap. Misyon. Iyon lang ba ang halaga ng lahat para sa iyo? Lumapit si Denise kay Gabriel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding emosyon. Hindi ako ang humihiling sa iyo bilang isang senyorita, Gabriel. Ako ito, si Denise. Ang babaeng dinala mo sa mansyon habang basang-basa ng ulan. Akala ko ba, magkasama nating haharapin ang bukas? Napatigil si Gabriel. Ang bawat hininga niya ay tila bumabara sa kanyang dibdib. Nais niyang abutin ang kamay ni Denise. Nais niyang sabihin na ang pag-alis niya ay dahil sa takot na baka hindi niya mapigilan ang kanyang puso, ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Sa gitna ng kanilang matinding pagtitinginan, isang mahabang sandali ng katahimikan ang namayani sa silid.
kung saan tanging ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso ang tila nagsasalita. Kung yan ang gusto mo, Gabriel, bulong ni Denise, ang kanyang mga luha ay dahan-dahan nang kumakawala. Iwan mo ako. Iwan mo rin ako, gaya ng ginawa ng lahat. Pero tandaan mo, ang pag-alis mo ay ang tanging sugat na hinding-hindi ko makakayang gamutin. Tumalikod si Denise. Hindi na kinayang harapin ang lalaking naging tanging liwanag sa kanyang dilim. Habang papalayo ang mga hakbang ni Gabriel patungo sa pinto, ang bawat tunog ng sapatos nito sa sahig ay tila isang pako na itinarak sa puso ni Denise. Makakaya ba niyang pamunuan ang isang imperyo kung ang tanging taong nais niyang makasama ay tuluyan na ring magiging bahagi ng kanyang mga ala-ala? Ang katahimikan sa loob ng silid-aklatan ay tila isang mabigat na ulap na nagbabadyang bumagsak anumang sandali. Sa labas ng bintana, ang mga ibon ay malayang lumilipad sa ilalim ng asul na kalangitan, ngunit sa loob ng silid na yon, tila natigil ang takbo ng mundo. Nanatiling nakatalikod si Denise, ang kanyang mga balikat ay mahinang nanginginig, habang pilit niyang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang kumawala. Bago pa man tuluyang makalabas ng pinto si Gabriel, isang pamilyar at matatag na boses ang pumigil sa kanya. Si Don Alejandro ay nakatayo sa hamba ng pinto, ang kanyang baston ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kanang kamay. Ang mga mata ng matanda ay puno ng isang malalim na pag-unawa, tila ba nababasa niya ang bawat pahina ng puso ng dalawang taong nasa loob ng silid. "Saan ka pupunta, Gabriel?" tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit nagdadala ng isang hindi maitatangging awtoridad. Humarap si Gabriel at yumuko bilang paggalang. "Don Alejandro, naipasa ko na po ang aking resignation letter sa senyorita. Ligtas na po siya at wala na akong karagdagang maibibigay upang protektahan siya." Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Alejandro. Lumakad siya patungo sa gitna ng silid, lumampas kay Gabriel at tumayo sa tabi ng kanyang anak na si Denise. Marahan niyang hinaplos ang buhok ni Denise bago muling tumingin sa lalaking nagsilbing kanang kamay niya sa loob ng maraming taon. "Totoo na tapos na ang tungkulin mo bilang isang tagapaglingkod at tagapagtanggol, Gabriel. Ngunit huwag mong gawing dahilan ang iyong tungkulin upang takasan ang mas malaking katotohanan na matagal mo nang iniiwasan." Wika ng matanda. Ang bawat salita niya ay tila isang susi na nagbubukas sa mga nakakandadong lihim sa puso ni Gabriel. "Alam ko kung bakit ka sumusunod sa kanya kahit sa mga oras na hindi ko iniuutos. Alam ko kung bakit ang bawat galos niya ay tila mas masakit para sa'yo kaysa sa kanya. Hindi mo kailangang magtago sa likod ng salitang, senyorita." Nagulat si Denise. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang ama, pagkatapos ay kay Gabriel, ang lalaking palaging kalmado at tila yelo sa lamig. Ay ngayon ay nakayuko, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang gilid. "Gabriel, ano ang ibig sabihin ni Papa?" tanong ni Denise. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin na naghahanap ng kasagutan. Dahan-dahang inangat ni Gabriel ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata na palaging nagtatago ng kanyang mga emosyon ay ngayon ay puno ng isang walang katapusang pighati at pagmamahal. Humakbang siya palapit kay Denise, ngunit nanatili pa rin sa isang magalang na distansya. 5 taon, Denise. Ang boses ni Gabriel ay halos isang bulong. Ito ang unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon na tinawag niya ito sa kanyang pangalan lamang. 5 taon kitang pinanood mula sa malayo. Noong araw na pinili mong umalis upang sumama kay Marco, gusto kitang pigilan. Gusto kong sabihin na kaya kitang bigyan ng buhay na higit pa sa kaya niyang ibigay. Ngunit sino ako? Isa lamang akong hamak na tagapaglingkod ng iyong ama. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila mga luha na dahan-dahang pumapatak sa tigang na lupa ng puso ni Denise. Napatakip ng bibig si Denise, hindi makapaniwala sa lalim ng damdaming matagal nang itinatago ng lalaki. "Nang makita kitang naghihirap sa kamay nila,
Araw-araw kong isinusumpa ang sarili ko dahil hinayaan kitang umalis. Patuloy ni Gabriel ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na emosyon. At noong gabing sunduin kita sa ulan, noong nakita ko kung paano kanila sinira, ipinangako ko sa sarili ko na ibabalik ko sa iyo ang mundo mo. Pero ngayon na nakuha mo na ito, kailangan kong umalis. Dahil hanggat nandito ako bilang tagapaglingkod mo, hinding-hindi ako magkakaroon ng karapatang sabihin na mahal kita nang walang halong pag-aalinlangan na baka ginagamit ko lamang ang aking posisyon. Isang mainit na luha ang tuluyang kumawala mula sa mga mata ni Denise. Ang lahat ng bigat at sakit ay tila nahugasan ng mga salitang yon. Lumapit siya kay Gabriel hindi na bilang isang senyorita, kundi bilang isang babaeng nakahanap ng kanyang tahanan. Inabot niya ang puting sobre na naglalaman ng resignation letter mula sa kamay ni Gabriel. Denise, pilit na pigil ni Gabriel nang makita ang ginagawa ng dalaga. Tiningnan ni Denise si Gabriel ng diretso sa mga mata. Ang kanyang tingin ay puno ng pag-asa at walang katapusang pasasalamat. Nang walang pag-aalinlangan, pinunit niya ang sobre at ang papel sa loob nito sa dalawang bahagi. Pagkatapos ay hinayaan niya itong mahulog sa sahig. Tinatanggap ko ang pag-alis mo bilang tagapaglingkod ko, Gabriel. Wika ni Denise, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan at pagmamahal. Dahil mula ngayon, hindi ko na kailangan ng isang taong susunod sa akin. Kailangan ko ng isang taong maglalakad sa tabi ko, magkahawak kamay, kahit umulan man o umaraw. Napatulala si Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung totoo ba ang kanyang naririnig. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang pag-asa sa kanyang puso ay tila naging isang malakas na liwanag na nagpawi sa lahat ng kanyang takot. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Denise. Ang tagpong iyon sa loob ng silid-aklatan ay naging isang banal na saksi sa pagtatapos ng isang mapait na nakaraan at ang pagsisimula ng isang bagong pag-asa. Ngunit habang ang kanilang mga puso ay nagkakaisa sa kapayapaan, handa na ba silang harapin ang mga bagong pahina ng kanilang buhay? Nawala ng bahid ng nakaraan, ang mga piraso ng puting papel ay nanatiling nakakalat sa sahig, tila mga patay na dahon na tinangay ng hangin, simbolo ng isang pader na tuluyan ng gumuho sa pagitan nilang dalawa. Tiningnan ni Denise si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa luha ng pighati, kundi dahil sa isang bagong pag-asa na namumukadkad mula sa mga guho ng kanyang nakaraan. Hindi ko kailangan ng isa pang bodyguard, Gabriel. Malambing ngunit puno ng paninindigan na wika ni Denise. Ang kailangan ko ay isang taong hindi ako iiwan sa gitna ng ulan. Isang taong sasaluhin ako, hindi dahil sa obligasyon niya sa aking ama, kundi dahil iyon ang sinasabi ng kanyang puso. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang mga kamay ni Denise. Ang kanyang malalaking palad ay maingat na bumalot sa mga nanginginig na daliri ng dalaga. Naramdaman ni Gabriel ang mga maliliit na pilat at kalyo sa mga kamay ni Denise, ang mga piping saksi sa 5 taon ng paghihirap na dinanas nito sa loob ng isang walang pusong pamilya. Sa halip na kaawaan, itinaas niya ang mga kamay nito at marahang idinampi ang kanyang mga labi. Sa bawat pilat, tila nag-aalay ng isang tahimik na panata na mula sa araw na yon, buburahin niya ang lahat ng sakit. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Gabriel bago niya dahan-dahang hinila si Denise palapit sa kanyang dibdib. Pumasok si Denise sa isang yakap na matagal na niyang hinahanap. Ang amoy ng kahoy na cedar at sariwang hangin mula sa damit ni Gabriel ay nagbigay sa kanya ng isang kapayapaang walang katumbas. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang paraan ng pagyakap ng lalaki. Inilagay ni Gabriel ang kanyang malalaking kamay sa likuran ni Denise, ngunit hindi niya ito hinigpitan upang ikulong ang dalaga. Ang kanyang yakap ay isang matibay na kanlungan, hindi isang hawla. Ibinigay niya kay Denise ang buong kalayaang kumawala kung nanaisin nito, ngunit pinili ni Denise
Naisubsob lalo ang kanyang mukha sa mainit na dibdib ng lalaki, ninanamnamang kapayapaang matagal nang inilaan para sa kanya. Ipinikit ni Denise ang kanyang mga mata, hinahayaan ang bawat kirot ng kahapon na tuluyang maglaho kasabay ng hangin. Iniyuko ni Gabriel ang kanyang ulo. Ang kanyang hininga ay mainit at dahan-dahang humaplos sa noo ng dalaga bago tuluyang lumapat ang kanyang mga labi rito. Ang halik na yon ay napakagaan, napakatagal, at puno ng dalisay na paggalang. Wala itong halong pagmamadali, kundi isang malalim na pangako ng pag-aalaga at katapatan hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ang buong silid ay tila nawala sa kanilang paningin. Iniiwan silang dalawa sa isang mundo kung saan tanging ang kanilang mga naghilom na puso lamang ang naghahari. Nang hapong yon, tumayo silang dalawa sa pinakamataas na balkonahe ng gusali ng imperyo ng mga si. Ang kalangitan ay nagkulay kahel at ginto, habang ang araw ay dahan-dahang nagpapaalam sa likod ng malalaking gusali ng lungsod. Nakasandal si Denise sa dibdib ni Gabriel habang pinagmamasdan ang napakalawak na mundo sa kanilang paanan. Ang malamig na hangin ay humahawi sa kanyang buhok at sa pagkakataong ito, wala ng luha o bigat sa kanyang dibdib. Ang mga taong nanakit sa kanya ay nasa ibaba na nabubuhay sa kanilang sariling impyerno at binabayaran ang bawat patak ng luha na nininakaw nila sa kanya. Habang siya ang babaeng itinapon sa putikan ay muling nakatayo sa tuktok. Hindi na siya nag-iisa at nagkukunwari. Mayroon na siyang isang matatag na kamay na nakapulupot sa kanyang baywang, handang samahan siya sa bawat laban. Habang ang araw ay tuluyan ng nagtatago at ang mga unang bituin ay nagsisimulang sumilip sa kalangitan, isang tahimik na kapayapaan ang bumalot sa buong lungsod. Sa pagtatapos ng unos na sumira sa kanyang lumang mundo, paano nga ba sasalubungin ng isang tuluyang naghilom na puso ang panibagong umaga na puno ng liwanag at pag-ibig? 3 taon na ang lumipas mula nang matapos ang matinding unos sa buhay ni Denise. Sa isang madilim at masikip na eskinita sa laylayan ng lungsod kung saan ang amoy ng nabubulok na basura ay humahalo sa lamig ng hangin, isang lalaki ang nakaupo sa malamig na semento, si Marco. Ang kanyang mga mata ay malabo dahil sa epekto ng murang alak na araw-araw niyang iniinom upang lunurin ang kanyang mga pagsisisi. Habang umiihip ang malakas na hangin, isang makintab na pahina ng tanyag na business magazine ang tinangay at dahan-dahang dumapo sa kanyang paanan. Nang pulutin niya ito ang larawan sa pabalat ay tila isang matalim na punyal na muling itinarak sa kanyang dibdib. Nakangiti si Denise, suot ang isang matikas na suit habang sa kanyang tabi ay si Gabriel na nakahawak ng mahigpit sa kanyang kamay. Sila ang itinanghal na pinakamakapangyarihang mag-asawa sa industriya ng negosyo. Ang mga luha ng matinding panghihinayang ay pumatak mula sa mga mata ni Marco, nililinis ang dumi sa kanyang pisngi, ngunit hindi ang dumi sa kanyang budhi. Inalala niya ang isang brilyanteng hawak na niya sana noon, ngunit dahil sa kanyang kayabangan at kasakiman, pinili niyang ipalit ito sa isang basag na salamin na tuluyang sumugat sa kanyang buhay. Sa kabilang dako ng mundo sa loob ng isang malawak at maaliwalas na opisina sa tuktok ng imperyo, ng mga siabala si Denise sa pagpirma ng mga huling dokumento para sa araw na yon. Ang kanyang muka ay nagliliwanag hindi lamang dahil sa buha, kayaman at tagumpay, kundi dahil sa isang malalim na kapayapaang matagal niyang hinanap. Nang maramdaman niya ang pagod sa kanyang mga mata, isang mainit na baso ng tubig ang maingat na inilapag sa kanyang harapan. Tumingala siya at nakita ang kanyang asa. Si Gabriel ay hindi na isang tagapaglingkod na nakatayo sa likuran. Siya ngayon ay isang kapantay na kasosyo sa negosyo at sa buhay. Ang kanyang mga mata ay nag-aalay ng parehong katapatan at pag-ibig na ibinigay niya noong mga panahong walang-wala pa si Denise. Kung tatanungin kung napatawad na ba ni Denise ang mga taong nanakit
at nagtapon sa kanya sa ulan, ang sagot ay hindi. May mga kalupitang hindi kailanman mabubura ng isang simpleng salitang pagpapatawad. Ngunit buong puso niyang pinatawad ang kanyang sarili. Pinatawad niya ang dating Denise na nagtiis at nabulag ng maling akala na ang pag-ibig ay nangangahulugan ng pag-ubos sa sarili. Nahanap na niya ang tunay na kapayapaan hindi sa pagmamasid, sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi sa pagtanggap na siya ay karapat-dapat sa isang pagmamahal na nag-aangat at hindi nagpapababa ng kanyang halaga. Ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay isang mensahe para sa bawat babaeng nagmamahal ng labis. Ang sakripisyong bumubura sa iyong sariling dignidad ay hindi kailanman matatawag na tunay na pag-ibig. Huwag mong isuko ang iyong korona at huwag mong hayaang tapakan ang iyong pagkatao para lamang sa isang taong hindi marunong magpahalaga sa isang reyna. Ang katahimikan ay hindi palatandaan ng kahinaan. Minsan ito ay ang pag-iipon ng lakas upang muling itayo ang isang mas matibay na pundasyon para sa sarili. Nang gabing iyon, magkasamang tumayo sina Denise at Gabriel sa balkonahe sa ilalim ng isang kalangitang puno ng nagniningning na mga bituin. Ipinatong ni Denise ang kanyang ulo sa malapad at mainit na balikat ng kanyang asawa, habang ang mga braso ni Gabriel ay mahigpit na nakapulupot sa kanya, nagbibigay ng isang walang hanggang pakiramdam ng kaligtasan. Wala ng mga luha ng pighati, wala ng mga lihim na pag-iyak sa gitna ng bagyo. Ang tanging naroon ay ang isang matamis na ngiti mula sa isang pusong tuluyan nang naghilom handang harapin ang habambuhay kasama ang lalaking pinili siyang mahalin ng buo at tapat. Sa pagtatapos ng kwentong ito, napatunayan na ang kabutihan, pag-asa at paggalang sa sarili ang pinakamatibay na sandata laban sa anumang inhustisya. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa paghihiganti, kundi sa kakayahan ng isang pusong muling bumangon mula sa pagkawasak at buong tapang na piliing sumaya at umibig muli.